Sama-sama tayong magiging saksi. Mabilis nagdire-diretso sa kabilang linya ang isang closed van saka sumalpok sa 4 na tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang naturang sasakyan kaya nawala ng kontrol ang driver nito. 5 ang sugatan at 2 sa kanila kritikal. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang driver ng closed van. Pansamantalang nilimitahan ang biyahe ng LRT2 kanina hapon matapos naman ng kidlat ang kable ng tren. Nahuli kamang insidente sa Antipolo Station. Saksi, si Katrina Son. May kumislap at pumutok sa ibabaw ng tren na ito na nagbababa ng mga pasahero sa Antipolo Station ng LRT Line 2. Mag-aalas 3 ng hapon kanina nang mangyari ito. Ang mga nasa platform nagulat at umiwas sa tren. Sa inisyal na investigasyon ng LRT2, ang pagsabog ay sanhi ng pagtama ng kidlat. Una umanong tinamaan ang power cable sa labas ng tren. Saka gumapang at tumama sa catenary power cable. Ang nag-spark na yun actually, yun yung surge protector, yun yung lighting arrestor natin. Na yun naman yung function niya. Hindi natin pwedeng i-prevent yung lightning, but we can put yun nga mga lighting arrestor para yun ang sasalo, para safe yung tren natin. Dahil dito, 1 oras ding sinuspinde ang full route na biyahe ng mga tren ng LRT2. Ang biyahe lang kanina, Cubao parekto at pabalik. Nagantay na lang din po kami na magumana po yung LRT since yung tren po is hanggang Cubao lang po kanina. Yun din naisip ko kasi baka may problem pa yung LRT kaya hindi ako agad umuwi. Papunta po ako na Legarda pero nabalitaan po na out of order, hindi po nagpo-function yung tren. Kaya po nangyari, napasakay po ako ng jeep papuntang Cubao. Hindi raw ito ang unang beses na nangyaring may tumamang kidlat. Malimit daw itong mangyari tuwing tag-ulan. One classic example is last year sa Gilmore. Ang nangyari, kumidlat, kitang-kita sa video, kidlat, tumama sa labas, gumapang yung kuryente, and then ang nagputukan yung nasa loob ng stasyon. Hindi naman daw kailangang mangamba ng mga pasahero. May safety features daw ang tren, kabilang na ang lightning arrestor. 4:13 ng hapon nang magsimulang bumalik ang full operation. Sa ngayon ay hindi pa inaalis ang tinamaan ng kidlat na train set 1 sa platform 1 at hindi pa rin ito inaayos. Pansamantala raw muna ito mananatili dito hanggang matapos ang operasyon ng tren mamayang gabi. Dahil dito, sa platform 2 na muna magsasakay at magbababa ng mga pasahero. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Hinahanap na ang 2 suspect sa pamamaril sa isang pulis sa Makati City. Tinamaan pa ng ligaw na bala ang isang bystander. Saksi, si June Veneracion. 2 dimotosiklong suspect ang bigla na lang umatake sa Makati City. Ang target nila, isang pulis na nagpapalinis lang ng kanyang sasakyan. Nagkahabulan hanggang nauwi sa pamamaril. Bumagsak ang pulis na napag-alamang intelligence officer ng PNP Highway Patrol Group at may ranggong lieutenant. Puwersahang kinuha ng mga suspect ang kwintas, baril at cellphone ng biktima at saka tumakas. We recovered 14 cartridge at shampoo dito ay shampoo na bala ang tumama po dito po sa ating pong personnel. Isa po sa balikat at yung 8 po ay sa tiyan at iba na po ay sa hita at tuhod. Sabi ng PNP Highway Patrol Group, kilala na ang 2 suspect sa pamamaril at patuloy silang pinaghahanap para mapanagot sa krimen. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang biktimang pulis na nagtamo ng maraming tama ng bala. Ligtas din ang kanyang anak na kasama niya noong nangyari ang pamamaril. Pero isang bystander ang tinamaan ng ligaw na bala. Wala pong sugat po yung kanyang anak. However, yung isa pong witness po na nakuha po natin ay natamaan po ng isang straight bullet. Nasa ospital din po yung natamaan din po na straight bullet. Ayon sa PNP-HPG, hindi inaalis ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho ng biktima ang pamamaril. May hawak kasing masiselang kaso na may kinalaman sa carnapping ang biktima. Iniimbestigahan din ang anggulong robbery. Ito pong ating intelligence officer ay may suot po na necklace. So yun po din po yung isa
sa nakikita po ng ating po mga investigador ng Makati City Police Station na naging dahilan bakit po talaga din siya sinunggaban at bakit po pilit na kinukuha ng kanya pong alahas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Hindi lang po reklamong pagpatay, kundi pati reklamong rape isinampa laban sa 13 taong gulang na suspect sa pagpatay sa kanyang kapitbahay na 8 taong gulang. Saksi, si Rafi Tima. Dinala sa Mulabi Youth Home ang 13 taong gulang na suspect sa pagpatay at umano'y panggagahasa sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Sinampahan na siya ng kasong kriminal ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Case of rape with homicide was referred to City Prosecutor's Office. Yun sir, sa child at risk natin. Ayon sa pulisya, nabanggit daw sa kanila ng suspect kung bakit niya nagawa ang krimen. Nakwento niya sir na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Batay sa Republic Act 10630 na nag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, exempted sa criminal liability ang mga batang nasa edad 15 pababa. Pero kailangan daw siyang isailalim sa intervention program. Kaya ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, ayoko naman pangunahan si judge, pero kung babasihan natin yung batas, madidismiss yun dahil wala siyang criminal responsibility. Dahil ang ating minimum age of criminal responsibility ay above 15 years old, which means nung nag-commit siya ng crime, dapat 15 years old and 1 day siya. Base sa batas, kukunin siya sa kustodiya ng kanyang mga magulang o guardian at dadalhin sa bahay Pag-asa. Hindi man daw nakasaad sa batas na ikukulong ang suspect. Ganito na rin ang implikasyon nito. Ayaw lang nating sabihin dahil ayaw nating ma-stigmatize yung mga bata. Talagang dinideprive yung liberty ng mga bata at nilalagay sila doon para sa kanilang rehabilitation at accountability. Walang nilagay na maximum yung batas, pero minimum of 1 year nandoon siya for rehabilitation. Pwede rin daw magsampa ng kasong sibil ang pamilya ng biktima laban sa pamilya ng suspect. Maaari silang bayaran ng danyos. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kailangang isaalang-alang na desisyon man ng bata ang krimen, malaki ang external influensya sa kanila. Kaya mahalagang responsibilidad ng mga magulang at guardian para sa tamang paggabay sa mga bata sa gitna ng napakaraming impluensya ngayon sa lipunan. Sa ngayon, hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima. Huwag daw sanang tratuhing bata ang suspect. Lagi na lang tumatanim sa isip namin bakit sa kanya nangyari yun. Gagawin namin ang lahat para sa hustisya ng apo namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo, saksi. Mahigit 150,000 pisong halaga na alahas, cash at cellphone ang natangay mula sa isang online seller sa Iloilo City. Ang mga nagpakilalang buyer na sakay ng motorsiklo, 2 beses pang nagpaputok ng baril. Makikita rin sa video ang tila paghingi ng tulong ng seller hanggang sa may na para siyang kotse na tinulungan siyang makarating sa istasyon ng pulis. Lumalabas sa investigasyon na nangyari ang transaksyon online bago sila nagpasyang magkita. Kabilang sa mga alahas na natangay ang isang gold bracelet na 50,000 piso ang halaga at singsing na 89,000 piso. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. May tama na ang bato, baga o atay ng lahat ng 45 nakakonfine sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. At ayon sa hepe ng ospital, mas mabilis daw ang paglala ng kondisyon ng mga pasyente ng leptospirosis. Ngayon, saksi si Maki Polido. Sa unang 5 araw ng Agosto, 7 na ang naitalang namatay sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Isa rito ay 16 years old na lalaki na pumanaw dahil sa acute renal failure o pumalya na ang kanyang kidney o bato. Lumusong ang mga nasawi sa bahang dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat noong nakaraang buwan. Mas mabilis daw ang paglala ng kondisyon ng mga pasyente ng leptospirosis ngayon. Napapansin po namin na ang severity ng mga sakit ngayon medyo aggressive sa tingin namin na within 2 to 7 days nagkakaroon po sila ng komplikasyon sa sinasabi naming sa kidney, sa liver at sa respiratory system or sa lungs po natin. Nakikita namin kaagad na hindi na sila nakakaihe or hirap po silang huminga. Nakailangan po namin i-ventilator
Umakyat na sa 45 ang nakakonfine sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis, 15 rito menor de edad. Ayon kay Dr. David Suplico, lahat may tuturing na complicated case o may tama na ang bato, baga o atay. Ang mga pasyente mula sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Pinakamarami, taga-syudad ng Manila. Usually nakikita namin to sa mga pasyente na mga riders na lumusong sa baha na may mga paltos yung paa. At sila po ngayon ay mga na-confine sa aming hospital po. 4 sa mga pasyente nasa intensive care unit na ng ospital. Isa rito ang asawa ni Marley na tagabili ng pagkain nang lumubog sa baha ang barangay Tunsuya, Malabon City. Gustuhin man daw nilang kumuha noon ng prophylaxis na panlaban sa leptospirosis, mahirap marating ang health center dahil sa mga bahang kalsada. Ang hirap. Mga apo akong nag-asikat. Nalagaan ko mga apo ko. Dahil dito kami sa hospital. Wala din nagbabantay doon. Wala nag-aasikaso. Sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, 44 ang nakakonfine, karamihan sa mga pasyente taga Marikina City. Nito lang July 2025, mahigit 500 kaso na ang naitala ng Department of Health. Pero wala pang datos kung ilan na ang nagka-leptospirosis dahil sa magkakasunod na bagyo. Wala ka naman pag-iiwasan. Bawa, you were caught in a flooded area already. Mag-ingat, make sure sana, no, meron bota. Kung wala, nababad ka or lumusok ka na sa baha. Ina-advise prophylaxis. Mag-take na po kayo ng doxycycline. Huwag pong sa pagwalang bahala kasi nakakamatay po ang leptospirosis. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nag-abis ang Philippine General Hospital o PGH na humigit na sa kapasidad ang bilang ng mga pasyente sa kanilang emergency room. Bagamat bukas pa rin daw ang kanilang ER para sa mga pasyenteng kritikal ang lagay, hinikayat nila ang iba pang pasyente na maghanap muna ng ibang ospital. Tiniyak naman ng Department of Health na bukas ang 16 na DOH hospitals, pati na ang 4 na government-owned and controlled hospitals para tanggapin ang mga pasyenteng hindi muna matatanggap ng UPPGH. Para naman sa DOH Metro Manila Center for Health Development, kung kaya ay maigi raw na tumawag muna sa mga ibinigay nilang numero bago magdala ng pasyente. Hiniling sa Korte Suprema ng grupong Isang Bayan na maglabas ng status quo ante order para pigilan muna ang Senado na magdesisyon kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ian Cruz. Justice! Justice for the people! Sara Duterte! Maaga pa lang, iba't ibang grupo na ang nagtipon sa harap ng Korte Suprema ngayong araw. Iisa ang kanilang sigaw. Panawagan natin na ituloy ang impeachment, magpatawag ng oral arguments, baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema. Kabilang sa naroon ang political coalition group na Isang Bayan na nagpetisyon sa Korte Suprema. Hiling nila na maglabas ang Korte ng status quo ante order para pigilan muna ang Senado sa pagpapasya kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hintayin daw muna ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon nila at ng Kamara para i-review ang desisyong nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. We are knocking on the Senate na sana pakinggan muna itong mga issues. Let us stretch out all the issues bago tayo magdesisyon kung i-dismiss or whatever ang gagawin natin. Hiniling din nila na magkaroon ng oral arguments na hindi daw ginawa bago inilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito. At very important na magkaroon tayo ng oral arguments para malinis, masuri, mapag-aralan, maklaro at mahimay ng kumpleto. Kung ano man ang agam-agam ng Korte. Ayon sa Korte Suprema, immediately executory ang unanimous decision nitong nagpapadismiss sa ika-4 na impeachment complaint laban sa bise dahil labag ito sa 1-year ban at due process requirements. Pero pinakokomento ng Supreme Court si Vice President Duterte at iba pa sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Binigyan sila ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng abiso. Ayon sa kampo ng bise, tatalima sila sa utos. Bukas, inaasahang tatalakayin ng mga senador ang tungkol sa desisyon ng Korte Suprema.
Para sa GMA Integrated News, o si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.